Iyon ang mga kababayan, ayon kay Attorney Toto Causing, hindi pwedeng arestuhin, hindi pwedeng dalhin sa dahig doon sa ICC mga kababayan itong si Senador Bato de la Rosa. Pero bago tayo patuloy, babati mo na ako ng magandang hapon sa inyong subscribers at sa inyong mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, kamakailan nga ay inanunsyo ni Boyeng Remulla ni Mayor ng warrant of arrest, no? Yung ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Bakit mga kababayan? Bakit kailangan nilang ipadala doon sa dahig itong si Senador Bato de la Rosa, katulad din niya dating Pangulong Duterte? Hindi na ba gumagana yung ating mga hukuman dito sa ating bansa? Dapat isarado na yung Supreme Court na yan. Yung Sandigan Bayan, isarado na yan. Yung Ombudsman, isarado na yan. DOJ, wala na dapat. Kasi hindi na pala gumagana yung mga hukom natin dito sa ating bansa. Bakit pilit nilang pinapadala doon sa mga dayuhan itong mga Duterte at kaalyado ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan? Obvious naman masyado. Gusto talaga nila na maubos dito sa ating bansa itong mga Duterte at itong mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte dahil tinik sa kanilang lalamunan yan, mga kababayan. Gusto nila na sila na yung maghari dito sa ating bansa. Gusto nilang nakawin lahat ng pira ng kaba ng ating bayan. Ano nangyari ngayon? Trilyon, mga kababayan, ang ninakaw. Ninakaw, mga kababayan, ng mga congressman. Kasama na dito si Pangulong Marcos. Hindi siya pwedeng maghugas kamay, mga kababayan, kasi siya yung nag-aproba sa lahat ng mga pundo ng proyekto na yan. Tapos ngayon, gagawin na naman nila, mga kababayan, meron na daw warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa para matabunan yung issue na yan. Para mabaling na naman yung atensyon ng taong bayan sa halimbawa, arestuhin itong si Bato o Senador Bato de la Rosa, mga kababayan, katulad ng kanilang ginawa noon kay dating Pangulong Duterte. Imbis na yung pag-usapan, mga kababayan, ng mga Pilipino ay yung pagkamatay kay Paulo Tantuco, mga kababayan, dahil nga sa pagka-overdose sa droga, na ayon sa mga balita, mga kababayan, ay nandoon kasama itong si First Lady Lisa Arita Marcos, mga kababayan. Ngayon na naman, gusto na naman nilang ilihis yung atensyon. Kaya ito, meron na ng warrant of arrest laban kay Bato o Senador Bato de la Rosa, mga kababayan. Grabe itong administrasyon ito. Lumaban naman kayo ng patas. Hindi na ba gumagana yung ating mga hukuman dito sa ating bansa? Bakit pilit ninyong pinapadala doon sa mga dayuhan yung ating mga kababayan? May karma din kayo, mga inayo pa kayo. Pero nga, ayon kay Attorney Toto Causing, mga kababayan, relax lang daw. Yung mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa, relax lang daw, ayon kay Attorney Toto Causing. Hindi daw mangyari, mga kababayan, na matulad itong si Senador Bato de la Rosa sa sinapit ni dating Pangulong Duterte na bigla-bigla na lang kanilang kinidnap at yun na nga, mga kababayan, ay dinala doon sa dahig. Yun na nga, mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Very urgent emergency. May balita kasi na lumabas na yung warrant of arrest ng ICC laban kay Bato. Ang tanong, pwede bang arestuhin si Bato? Ang sagot, hindi. So, manigas sila, hindi nila pwede maipadala sa ICC si Bato. So, ngayon, narinig ko lang ito na mayroon na warrant of arrest ang kumumpirma mismo yung mga galit kay Duterte, galit kay Bato si Remulla. Nagmamayabang siya at mayroon na daw warrant of arrest na dumating galing sa ICC laban kay Bato de la Rosa. Ulitin ko lang ang tanong.
Kaya ba nila arestuhin at ipapatupad at papapadala sa Dihek si Bato? Ulitin ko lang ang sagot ko, hindi po. Ano po ang dahilan bakit hindi? Kasi po, ang pinaka-problema natin ay meron na pong nilabas na bagong batas o panuntunan sa korte kung paano gagawin ang extradition proceedings na siyang ginagamit na proseso para ipadala sa ibang bansa ang mga tao na mayroong mga arrest warrant sa ibang lugar, sa ibang bansa o sa ICC. Ang nauna dyan ay narinig natin nung una, nung panahon na yun na panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, ay si Mark Jimenez. So pinadala siya ng Pilipinas sa Amerika para magsilbi sa trial ng violation ng tinatawag na tax law ng US dahil sa nag-donate siya ng campaign funds kay Bill Clinton. So bawal po sa Amerika yung mag-donate ka ng campaign funds na hindi ka naman Amerikano. Dito naman, sa kaso naman ni Duterte at Bato pareha, ang kaso naman nila ay crime against humanity. So ngayon, sinabi ko kanina na hindi pwede na mahuli si Bato at may padala sa ICC sa Dihek. Ang rason po ay number one na rason ay dahil walang kasunduan ang Pilipinas at ang ICC na magkaroon sila ng kasunduang extradition. Kung saan sa kasunduan na yon ay may pwedeng ipadala ng Pilipinas sa ICC ang mga akusado sa ICC. Yan ay kung may kasunduan. Ang problema nang wala po tayong kasunduan sa ICC. Dagdag pa niyan, ang ICC po ay matagal na tayong umalis sa ICC. Kaya hindi rin tayo obligado pagpadala ng ating akusado doon sa ICC. So nakikita ko dyan, ang i-invoke ng kalaban ni Bato, i-invoke niya ng Solicitor General ay yung may tinatawag na preliminary examination na ginawa sa February 8, 2018. So yan ang gagamitin nila na may preliminary examination daw, may obligasyon daw ang Pilipinas sa treaty. Pero ang tanong diyan, igagalang ba yan? Ang sagot ko po ay hindi po yun igagalang sapagkat ang preliminary examination ay hindi po siya kasama sa kasunduan. Ang preliminary examination po ay hindi po siya pwedeng gamitin na kung kailan nyo isasampahan ng kaso ang tao dahil may preliminary examination. Ang preliminary examination po ay isa lang po siya na gawain ng Office of the Prosecutor ng ICC na kung saan sila ay nag-uusisa pa lamang doon sa mga internet, kung ano pong mga pangyayari, mga ebidensya makuha nila. Hindi po yan opisyal na kasunduan sa Pilipinas. Kaya matinding bakbakan ang mangyari niyan sa Supreme Court sa pag-argumento. Of course, narinig ko po si Remulla na nagsasabi isasampa na daw niyan ang extradition case laban kay Bato sa Regional Trial Court ng Manila, Malamang Manila. At tatanong ako, ano bang gagamitin nila kasi wala namang extradition treaty ang Pilipinas sa ICC. So maaaring gagamitin po nila yung Rome Statute na kung saan ay dating kasapi ang Pilipinas. At ang gagamitin po nila ay yung Article 127 na nagsasabi na kung mayroong kooperasyon na nangyari o kasunduan na nangyari sa gitna ng Pilipinas at ICC, yun ay may ipapatupad pa kahit na umalis na ang Pilipinas sa ICC.
Pero ang tanong, makonsidera ba na meron bang kasunduan na nangyari? Wala po nangyaring kasunduan sa gitna ng Amerika at ang ICC, International Criminal Court sa Pilipinas. Na halimbawa, kung magpapalabas ng warrant of arrest ang ICC, mayroon bang kasunduan na ang Pilipinas ay magpapadala, arestuhin ang sino bang may warrant of arrest sa ICC at ipigay sa ICC? Wala po kasunduan. Kaya pagdating sa kasunduan, ay hindi nila magagamit kung may kasunduan na wala or cooperation ang salita dyan, hindi ginamit lang. Next is, gagamitin pa rin nila ulit ang Article 1 to 7 ng Rome Statute na nagsasabi na pwede silang maglilitis na mga akusado galing sa Pilipinas kung merong tinatawag na anumang bagay, any matter under consideration by the court, ibig sabihin court, ICC. So ang tanong, meron ba mga bagay na kinukonsidera ng ICC na patungkol sa para sa ICC na magkaroon pa ng jurisdiction ng ICC? Ang sagot ko, merong bagay na kinonsidera, pero ang tanong, anong bagay na ba yan ay patungkol ba sa jurisdiction? Kasi pinag-usapan na dito jurisdiction. Pero ang mga bagay na nagawa man lang ng ICC sa panahon na member pa ang Pilipinas ay yung preliminary examination lamang po. At ang preliminary examination ay hindi po siya bagay na makapagbibigay ng jurisdiction. Bakit po? Kasi po sa tinatawag sa jurisdiction, pagdating sa criminal case, dapat po yung tinatawag ng mga abogado na expressly providing for the jurisdiction. Wala namang nakasabi dyan na ang preliminary examination ay makapagbibigay ng jurisdiction. After all, ang preliminary examination ay unilateral action naman po ng Office of the Prosecutor. So kung unilateral action, yun po ay hindi makapagbibigay ng pagsuko ng ating jurisdiction sa ICC. So in other words, dahil sa walang kasunduan walang kasunduan na cooperation na magkaroon ng magbibigay tayo ng akusado natin sa kanila, hindi pwede magagamit yung Article 1 to 7 as to the cooperation kung meron man kasi walang cooperation o walang kasunduan. Next, ulitin ko lang, wala rin pong any matter na magbibigay na jurisdictional. Kailangan pong any matter under consideration by the court should refer only to jurisdictional issue. Halimbawa, mayroon ba silang under consideration? Ang under consideration, ulitin ko lang, ay yung preliminary examination. Ang preliminary examination po ay hindi po yan isang bagay na makapagbibigay ng jurisdiction sa International Criminal Court. Bakos, yun lamang po ay unilateral action na mag-iimbestiga ang ICC. At saka dahil hindi na tayo kasapi sa ICC, hindi na siya magmamatter ngayon. So, kailan ba tayo nag-umalis sa ICC? March 17, 2018, nagsampa tayo ng withdrawal. Nagiging final sa under 1 to 7, Article 1 to 7, isang taon ang palugit. So, ang isang taon niya ay March 16, 2019. So, March 17, 2019 ay hindi na tayo membro. So, kung hindi na tayo membro, ay hindi tayo pwedeng pilitin ng ICC. Ang bagkos pa, dito na ngayon mangyayari ang interplay. Magkakaroon na ngayon ng kapangyarihan o chance ang Supreme Court natin na magsasabi na mag-define kung pwede bang isama ang preliminary examination na ginawa o inanunsyo noong February 8, 2018. Dito, masusubukan natin sa Supreme Court. Pero ang ating pong prediction ay hindi pwede dadala sa ICC Bato kasi ulitin ko lang, una, walang kasunduan. Wala nang kasunduan kasi humiwalay ng Pilipinas. Number 2, patay ng kasunduan na dati sapagkat nung nag-withdraw tayo, balampas na pong isang taon, naging final pong ating membership ay noong March 17, 2019. So ano na ngayong petsa? November 8, 2025. So, sobra-sobra na. That is 6 years already, more than 6 years. So, hindi na tayo pwedeng
utusan ng ICC. Next, ang ano pa bang iba, sabi ko nga, ulitin ko lang, ilulitin ng argumento na yung preliminary examination ay kinonsidera ng pre-trial chamber ng ICC na siyang dahilan kung bakit ayaw nila bitawan si Duterte. At nagkaroon sila ng kapangyarihan daw na dilitisin at husgahan si Duterte. Pero dahil yan, ang usapin po na yan ay inaapila pa ng abogado ni Duterte sa appeals chamber. So that is another matter, pero connected siya kay Bato. Pag siyempre, hinuhulaan ko lang na ang gagawin nila ni Remulla dahil kaaway nila si Duterte, wala naman sila bang gagawin eh. Ang ginagawa nila talaga ay para lang matanggalan Duterte sa pwesto. So, ang gagawin nila magsampa sila ng extradition petition sa Regional Trial Court ng Manila. At siyempre, magkaroon ng issue, pwede bang tanggapin ng RTC Manila o hindi? Ulitin ko lang, hindi pwede tanggapin ng RTC Manila kasi wala tayong kasunduan. Kaya kailangan may mutuality, may duality of crime. Although may crime tayo na crime against humanity, pwede sana, kaya lang wala kasunduan. So, iyan ang number one hadlang. So, babalik naman tayo sa issue ng preliminary examination kung matatanggap ba yan ng kasunduan o hindi. So, yun lamang, magbablog pa ako ulit pag may time na ako kasi nandito lang ako sa isang restaurant at kakain pa ako. So, but now, I am very, very sure na hindi po maitatapon sa The Hague si Senator Bato. Kaya ang mga fans niya ay you must pray for Bato para hindi siya maipapadala doon. Ay na mga kaubayan, laro-laro din naman talaga kung bakit gusto nilang ipadala doon sa dahig itong siya Senator Bato de la Rosa. Gusto talaga nila mga kababayan na mawala talaga ang mga Duterte, mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Ganon sila kagahaman mga kababayan sa posisyon. O itong si Remulla, iyak na Remulla, iyak ka na. Boying Remulla dahil nga, ayun nga, kaya tornito to kasi hindi nyo pwede nga iparis, no? Hindi nyo pwede ipadala itong si Senator Bato de la Rosa doon sa ICC. Grabe talaga itong mga inayupak na itong mga kababayan. Talagang ayaw tumigil. Talagang grabe. Kung noon mga kababayan, nangako sila na hindi pwede makapasok ang ICC dito sa ating bansa. Walang karapatan ang ICC na arestuhin si dating Pangulong Duterte. At noon din, nangako din ito si Pangulong Marcos kay Senador Bato de la Rosa na hindi daw pwedeng galawin. Wala daw siyang isusuko kahit may isang buhok man lang ni Senador Bato de la Rosa doon sa ICC mga kababayan. Ganon kasinungaling mga kababayan ang mambubudol na nabudol din ako noon. Itong si Pangulong Marcos mga kababayan. Isa ako sa mga sumuporta kay Pangulong Marcos kasama ako sa mga ginagawang motorcade noon sa pangangampanya sa Maynila mga kababayan. Ngunit nabudol tayo sa isang sinungaling na Pangulo mga kababayan. Pero ngayon, iwan ko lang, bakit mayroon pa rin nabubudol? Doon mga kababayan, hanggang dito lang muna, at bago tayo magtatapos, hindi muna tayo makapag-shoutout dahil hindi maabot yung internet natin dito. Subukan ko lang kung magbubukas ba yung ating internet. Shoutout na lang tayo kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Virgie Berhen Diyos ng Apulilan, Bulacan, kay sino to? Minsita Tamayo, shoutout. Amelia Agno, shoutout sa iyo, idol. Shoutout na rin kay Roman James, Roman James Sagbit. At shoutout na rin kay Ma'am Mibelin Balikaw. Shoutout na rin kay Ma'am Edisa Borby, kay Florencia Junior, kay Ma'am Michelle Bulima, at sa lahat na maraming salamat sa inyong suporta. At once again, this is Rundi TV mo. Ingatin lahat, God save the